First of all, before tayo mag-start, so ano muna si smart contract? So anyone here na familiar na kung ano ba si smart contract or familiar na sa Solidity? Meron ba? Meron ng familiar? Or first time pa lang marinig to? You can comment sa ano sa chat. Okay, so merong first time. Okay, so let's proceed. So, ano nga ba si smart contract? So, at its core, smart contract is a self-executing contract with the terms of the agreement directly written into a code. So, these contracts run on the blockchain and they are automatically enforce the terms without the need of intermediaries or manual intervention. So, essentially, it's a way of codifying yung trust. Okay? So, ganito. Let's consider a traditional contract. So, di ba, ang ginagawa natin is merong kasulatan, sabi natin memorandum of agreement, ganyan. So, yung mas sign the contract, tapos, kunyari, ayun nga, para ma-solidify yung trust na, pag ano siya, kailangan mag-abide siya dito sa nakasulat dito kasi pinirmahan natin to and may ah, power of attorney, sabihin natin, may witness, gano'n. So, kahit pa paano, may kampante ka and may parang, ayun nga, may hahabulin ka if ever. So, essentially, si smart contract is parang gano'n, pero in terms of blockchain naman. Okay? So, next question is, bakit blockchain? Okay? So, blockchain is a decentralized, transparent, and secure way to store data. So essentially, ano siya, digital ledger. Okay, so I think familiar naman na kayo kung ano si blockchain. So si Ethereum, is yung gagamitin natin today, tonight, is isa sa mga popular or well-known na blockchain. Okay, so this is where Solidity comes in. Solidity is the most commonly used programming language for writing smart contracts on Ethereum blockchain. So other blockchain like Solana uses Rust naman. Okay? And meron na rin mga umuuso na iba't ibang language, like sabihin natin yung Poseidon, yun naman gumagamit ng TypeScript to create a smart contract. So think of it as a tool to write the logic that controls how these contracts work, and it allows us to define the rules and first condition and interact with other users or systems directly. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng tinatawag na simple ledger. Okay? So we'll be utilizing yung Remix IDE. So online to na IDE for Ethereum para hindi nyo na need mag-install ng mga packages. Okay? So nakaset up na siya for you. So this is usually used for testings. Okay? So let's proceed. Okay? So if naka-open na yung Remix nyo, kung nakita nyo naman sa akin, okay, so, pag open nyo, ganito yung magiging bungad sa inyo. So, meron ka ditong workspace. So, create new file, create new folder. Okay? So, sa atin ngayon, gagawa tayo ng new file. Nakalagay, simple ledger.sol. Okay? So, that sol is, ito yung, tawag dito, file extension for Solidity. Okay? So, yan. So ngayon, papakita ko sa inyo yung basic structure ni Solidity. So first of all, bago ka maggumawa ng smart contracts, lagi nire-require or preference ni Solidity is lagi mo di-declare kung ano yung license na ginagamit mo. So sabihin natin, open source ba siya or sabihin natin read-only, mga ganun. So sa atin, dahil mag-ano lang naman tayo, test, demo ko lang naman sa inyo. So, lalagay na lang natin ay unlicensed. Sabihin natin, ano tayo, undecided kung anong license siya. So, unlicensed muna pwede. So, pwede naman natin ito tanggalin, kaso pag nag-deploy tayo, may warning. So, para maiwasan na natin yun, and kahit pa paano, maging good practice na rin, lagi natin lalagay yung license ng smart contract natin. Okay? Next naman is yung pragma.
So, pragma, solidity. Solidity. Yan. Then, so ito naman din natin i-declare kung ano yung version niya. Okay? So, dahil sa atin naman, ang recent na version ni Solidity is 0.8.29. Pero para hindi na natin problemahin yun kasi di naman tayo maselan kung anong version ng compiler ni Solidity, pwede natin gawin is greater or equals to 0.8.0 then or less than 0.9.0. So, bakit ganito? So, sinasabi lang natin dito essentially na yung Solidity version na gagamitin natin ranges or compatible with equals or greater than 0.8.0 pero hindi siya tataas ng 0.9.0 kasi yung Solidity version natin na meron tayong currently is 0.8.29 so wala pa tayong 0.9.0. Okay? Next is yung contract na natin. So, yung basic structure niya is type mo lang contract, then yung name ng contract natin. So, yung name ng contract natin for today is Simple Ledger. Yan. So, kahit anong lagay nyo dyan, yan, then curly braces. So, this defines a new smart contract named Simple Ledger. So, think of it as a digital ledger that keeps track of who deposited money and how much. Yun yung gagawin natin. Okay? Next is yung, yan. Ngayon, di-define na natin yung address. Okay? Na kung anong gagamitin. So, address, public, owner. So, bakit gumagamit tayo ng public? Kasi merong apat na variable state si Solidity. So, meron siya internal, external, public, and private. So, pag public, gusto natin kasi makita ng public kung sino yung sino yung contract owner. Okay? Kung saan naka-deploy, sino nag-deploy. Okay? Next is yung mapping naman. So, mapping address. So, need natin define 256 private access. Yan. So, yung sinasabi ko nga kanina na ah, may apat na variable state, gumamit naman tayo dito ng private kasi ayaw natin makita kung ano yung ayaw natin ipakita kung ano yung balance. So, ma-access lang siya through directly sa smart contract. Okay? Pag binabasa mo yung code. So, yung mapping naman, think of it as a dictionary that links Ethereum addresses to their balances. Okay, so for example, Alice deposits 5 ETH. So the mapping will store something like, sabihin natin, balances tapos yung address ni Alice is equals to 5. Ganon. Next is, gusto ko naman gumawa na, gusto ko naman i-check or malaman na kung tama ba yung nagsasign, like ikaw ba yung owner or hindi. So, gagamit naman tayo ngayon ng modifier na tatawag is access control. So, modifier on the owner and require accepted. Yan. Then, lagay tayo ng message. So, sabihin natin, you are not the owner. Pag hindi tama uh, yung address na nagsasite. Okay, so, yan. So, yung only owner, ito. So, this ensures that only the owner can run yung certain functions natin. So, pagdating naman sa require itong line of code na to, so, this checks if the person calling the function, which is itong message, the sender, so, is the owner. So, if hindi, magta-throw siya ng error na you are not the owner. So, ito naman, placeholder lang to for gumagamit tayo ng modifier. Okay? Next naman, din natin i-declare or i-set kung sino yung owner. Okay? So, gagawa lang tayo ngayon ng constructor.
Yan. So, owner is equal. So, sabi nga natin, si message.sender. So, this constructor will run once the contract is first deployed. So, owner equals message.sender. So, this sets the person who deployed the contract as the owner. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan siya makita dito sa IDE sa Remix. Okay? Next, gusto ko naman ipakita rin sa inyo paano yung deposit function. Okay? So, first, i-create tayo ng function. So, function. Yan. Then, deposit. Gusto natin deposit siya. Then, now, gusto natin siya gawing public kasi gusto natin mamaya ma-access. Yan. Yung function na yan. So, public, payable. Then, yung balance, message.sender. Yan. Message. Okay. So, ngayon naman, so si deposit, so let's anyone send Ether to the contract. Okay, ito, and deposit. Yan. So, yung public, so sinabi ko nga sa inyo yung state, yung variable state. So, public kasi gusto natin, anyone can call this function. So, na-access nila yan. Na ngayon naman, payable. So, ang ibig sabihin naman ng payable, so yung function can receive Ether. Okay? Next, yung balances. Ito namang line na to. So, si message as center, so ito yung nag-call ng function. Then, yung value is kung ano yung value or magkano yung value na isend natin in ethers. Okay? Next is, proceed naman tayo sa pag-check ng balance. Okay? So, gagawa ulit tayo ng another function. So, this time naman, get balance. So, function, get balance. Yan. Address. So, gusto natin siyang public ulit. New returns. Then, declare natin. In 256. Then, return value balances. Okay. So, ang ginagawa naman itong check balance na to is, so, this code allows anyone to check the balance of any address. Okay. Then we use public view. So anyone can call this and it doesn't change the contract state. It just reads data. So binabasa niya lang kaya public view. Next is yung return niya naman na yung 256. So it will return a number. Okay? Kasi gusto natin number yung balance niya kasi currency nga. Okay? Then nag-call tayo ng balance. Okay? So para malaman natin kung magkano ether na meron si Alice. Okay? Next is, gusto naman gumawa ng withdraw function. Pero, yung owner lang yung makapag-withdraw. Okay? So, gagawin tayo ng bagong function. Function, withdraw. So, 256. So, yung value, then amount. Then, ngayon naman, public, that's only owner. And re-require natin sila. Address is balance. Amount. And then, if kulang yung balance, throw siya ng error na not enough balance in the contract. Yan. Okay. Next, kuha tayo ng payable. Payable. Owner. Transfer. Amount. Okay. So, yung ginagawa naman ng code na to is nag-withdraw lang siya pero yung owner lang makapag-withdraw. Okay? So, withdraw itong
code na to. So, this allows the owner to take Ether out of the contract. So, kunin natin Ether palabas ng contract address. Okay? Then, kaya nilagay natin dito only owner. So, to ensure na yung owner lang yung makakapagtawag ng function na to. Okay? Then, pagdating naman dito sa require, okay? So, this checks if the contract has enough Ether to cover the withdrawal. Pero pag kulang, di ba? So, hindi natin mag-throw ng error na, ay, kulang yung balance mo para makapag-withdraw. Okay? Then, this code, this transfers the specified amount of Ether to the owner's wallet if sufficient yung balance. Okay? Kaya gusto ko naman gumawa na function na magche-check nung balance ng contract natin. So, para malaman din natin if tama nga ba yung tinothrow niya na error na wala na tayong balance or if may sufficient tayong balance. So, create tayo bagong function. Then, pangalan natin get contract balance. Balance. Yan. So, public view returns 56 return address balance. Ayan. So, si get contract balance naman. So, this, dahil naka-public view ulit tayo, this lets anyone check how much Ether is stored in the contract. Okay? Meanwhile, yung itong code naman na ito, yun talaga yung babato, no, or magpapakita sa atin kung magkano yung balance na meron sa contract natin. Okay? So ngayon, dahil gumagamit tayo ng remix, pwede natin ito ngayon i-compile and save. So, pagdating naman kay remix, pwede kayong tumiretso dito sa Solidity Compiler. Yan. So, if gusto nyo yung compiler nyo is nag-auto-compile na, pwede nyo i-check to. Pero, may built-in na function si remix na pag nag-control S kayo, sinave nyo yung smart contract nyo, automatic na siya magko-compile. So, sige, press ko yung control S. Yan. So, yan, na-compile na siya. So, makikita nyo dito if may error, may lalabas na number dyan, then naka-red na circle. Pero pag successful yung compilation, check yung lalabas. So, gusto ko na maipakita sa inyo yung sasabi ko sa inyo warning pag tinanggal natin yung license. Yan, sabihin natin. Then, compile natin. Ayan, may lumalabas na warning. SPDX license identifier not provided in source file. So, balik lang natin yan para mawala yung warning na yan. Yan, August na ulit siya. Sabihin naman natin, nakalimutan natin yung semicolon. Then compile natin. Yan, magto-throw siya ng error. Sasabihin niya kung ano yung mali sa code mo. Okay, so kulang daw tayo ng semicolon. So balik lang natin. Yan. Ngayon, pag na-compile na natin siya, pwede na tayong mag-deploy ng code natin. So sa baba ng Solidity Compiler, nandito naman yung deploy and run transactions. Okay, so si Remix, may mga built-in na siyang accounts. So dito yan, pili ka na lang ng isa. Pero sa atin, kunin natin yung sa unahan na lang. Then, click lang natin to. So dahil ito, pag marami kayong contract na dinidevelop dito or tinitest, lalabas, pag nag-compile kayo, lalabas dito lahat yan. Pero dahil isa lang, simple ledger lang, click lang natin yan. Then, press lang natin yung deploy. Yan. So, successful dahil may checkmark dito sa baba. Ayan. So, nandiyan yung mga details na kakailanganin mo. Okay. And sa taas, wait. So, makikita nyo dito sa baba, sa lower left, may nakalagay, deployed contracts. So, expand lang natin yan. And andito na yung mga functions na ginawa natin. And ngayon, pwede na natin siyang i-test. Okay? So, first, gusto ko makita kung tama ba yung owner. So, account na ginamit natin pang-deploy is si ADDC4. So, dapat pag-click ko itong owner, lalabas si ADDC4. Ayan. So, ayan siya. So, tama naman.
Next, gusto ko makita yung contract balance na meron ako. So, makikita na natin siya dito, pero at the same time, pwede natin siya i-check dito, pwede natin i-call using this ayun, get contract balance. So, itong function yung pinakal natin. Yan. So, 0 yung lumalabas. Di ba? Next, ngayon, gusto ko mag-deposit naman ngayon ng ETH sa contract address. So, akit lang tayo dito sa taas. Then, may makikita akong value dito. So, palitan lang natin to ng Ether para hindi natin magko-convert kasi naka 18 decimals. So, lagay lang natin, sabihin natin, gusto ko ng 1 Ether. Gusto ko mag-deposit ng 1 Ether sa contract address ko. So, lagyan natin 1 dyan, then click nyo lang yung deposit. Dapat mag-update tong balance and pag nag-get contract balance tayo, mag-update din to. Okay? So, deposit. Okay, nag-push through siya. So, yan yung value, naka 18 decimals. So, ngayon, nag-update siya dito, may 1 ETH na ako. Pero just to be sure, check natin dito, get contract balance. So, ayan, reflect siya. So, gumana. Okay? Next, get balance naman. Gusto ko, dapat tama yan. Pag kinuha ko tong address na to na nag-get balance, dapat magmamatch sila. Okay? Then, get balance. So, ayan. Tama naman. Ngayon, ang gusto ko naman gawin is, gusto ko alisin yung, i-withdraw yung ETH mula dun sa contract address ng smart contract ko, papunta sa owner's wallet. Okay. So, ngayon, copy lang natin itong balance currently. And then, withdraw lang natin. Okay. Pumasok. Success. Then, dapat pag get contract balance, magsisiro siya. Same with this. So, get contract balance, 0. So, gumana rin yung function natin na withdraw. Ngayon, paano naman pag yung nag-sign no withdraw is hindi yung deployer o hindi yung owner. So, palit lang tayo ng account dito. Gamitin natin to si 35CB2. Yan. Ngayon, mag-withdraw ako. Dapat is either lalabas yung error dito na not enough balance or hindi ako yung owner. Ayan. So, may lumabas na error. Nakalagay dito, reason provided by the contract, you are not the owner. Kaya siya nag-throw ng error. Pero what if ako yung owner pero 0 yung balance ko? So, balik lang natin yung account. Then, withdraw. Yan. So, lumabas naman ngayon is not enough balance in the contract. So, ganyan lang kadali gumamit na or ganyan lang kadali magsulat ng different functions while using modifiers as constructor sa Solidity. Ayan. So, hopefully, may nakuha kayo. Pwede nyo ring i-screenshot to, pero pwede i-upload ko rin to sa GitHub para masend ko sa inyo yung GitHub repo para pwede nyo ma-upload para mas mapag-aralan nyo pa. And if you want to explore yung Solidity more, meron siyang documentation. Diretso lang kayo sa docs.soliditylang.org. So, nandyan lahat ng kailangan nyo malaman. So, from introduction, yung basics, yung ano ba si Ethereum Virtual Machine. May examples din. Yan. And if gusto nyo gumamit ng Solidity, sabihin natin sa VS Code, nandyan din installing the Solidity compiler. And ito yung mga language description. So, yung layout ni Solidity source file. So, yung basic structures. Yan. So, lahat ng mga need nyo malaman about Solidity, nandito na. So, pag naaral nyo to, kaya nyo na magsulat ng sarili nyo smart contract. So, ayun, and thank you.